Okay, Women's History Month ngayong March 2025. Tama ba? So, topic natin for ngayon, top 5 questions with regards to PCOS, PCOS, or Polycystic Ovarian Syndrome. Ready na kayo? Let's start! Good day again, guys. This is Dr. Ivan Codal, your internist and your endocrinologist. If you're new to this channel, welcome po sa inyong lahat. And if you've been here before, thank you for always supporting us. So, matagal-tagal din tayong di nakagawa ng video. Buti na lang, dito na ulit tayo. And thank you again, guys, for supporting at naghihintay at nanonood pa rin kayo ngayon dito sa ginagawa natin. Hopefully, maging tuloy-tuloy na. So, yun nga, 5 questions with regards to PCOS. First question. PCOS ka nga ba or PCO? So, ano pagkakaiba nun? PCOS meaning Polycystic Ovarian Syndrome. Iba po ito sa Polycystic Ovaries. Polycystic Ovarian Syndrome, ibig sabihin meron silang polycystic ovaries plus meron silang mga simptomas na kakaiba. So, ano yung mga simptomas na to? Excessive testosterone or hair growth male patterns sa isang babae and or irregular menses. So, wag po kayong malilito kasi may mga taong may PCO or polycystic ovaries lang siya dahil sa ultrasound. Meron din pong PCOS na polycystic ovaries siya plus may mga symptoms siya na mga sinabi kong to. Ang problem kasi, sabihin natin mga at least 20 to 30% ng mga in-ultrasound ng ating mga kababaihan will have polycystic ovaries. And dun sa mga may polycystic ovaries, 20 to 25% lang rin yung nagkakaroon ng PCOS talaga. So in short guys, hindi porket may polycystic ovaries ka, PCOS ka na. Tandaan, kailangan may symptoms ka of hair male pattern growth and irregular menstruation. That leads us to question number 2. Ano nga ba yung irregular menstruation? Regular menses usually last around 21 to 35 days. Plus minus niyan, minsan medyo onting mababa, minsan onting mataas. Okay lang yun guys, it is still considered regular even though it varies from cycle to cycle. Ang kailangan mo lang matandaan, ano nga ba yung mga irregularities na dapat kong bantayan? Number 1, missing 3 or more periods in a row. So kumbaga, more than 3 months, hindi ka nagkakaroon. Number 2, menstrual flow bleeding that is usually more heavier than the usual. Ibig sabihin, kung dati nakaka-1 o 2 o 3 pads ka lang, ngayon 5 or 7. Mas madami yan sa usual mong pagbibleed. Number 3, period that lasts longer than 7 days. Usually nga, 3 to 5 days lang ang pag-mens. Pero pag lumalagpas ka na ng 1 linggo, ayun, medyo magtaka-taka ka na. Number 4, length of time within that cycle is more than, sabihin natin, 9 days. Masyadong malayo yung agwat. Parang 1 araw or 1 buwan. 28 days ka. Yung pangalawa, 40 days. So, kumbaga 20 days yung agwat nung menstrual cycle mo na ganun. Medyo classified rin siya as irregular menstruation. And last, pag meron kang menstruation accompanied by severe pain, cramping, or nasusukat na hilo. Ibig sabihin, kapag meron kang one of these symptoms, pwede mong i-consider na irregular siya. Pero syempre, always check up with your doctor kung talagang irregular ang iyong menstruation. So, question number 3. Alam mo na nga na PCOS ka. So, Doc, pwede po bang magpagaling yun? Unfortunately, there's no cure for PCOS. Just like high blood or diabetes, nakokontrol lang po siya. Ang pinaka-importanting bagay para mas makontrol mo yung PCOS ay, drumroll please, weight management, diet, and exercise. O diba ang dali na nun? Kaso lang, in reality, gaano kaayos ang iyong diet and gaano kaayos or kadalas kang nag-physical activity. Yun ang kailangan nating tanungin sa ating mga sarili. And just like high blood and diabetes, by controlling these factors, usually mas nakokontrol mo yung high blood mo, yung diabetes mo, and your PCOS. Yun nga lang ang problem in general sa ating mga Pilipino, medyo tamad-tamad po tayo. Kaya kailangan ayusin ang ating lifestyle habits. At doon naman sa gustong maggamot, dito pumapasok yung question number 4. Doktor, anong kinalaman ng metformin sa aking PCOS? Mga kababaihan, ang kailangan mo lang maintindihan dito yung insulin resistance. O, na-discuss ko na po yung insulin resistance before ha, nandun lang po ata sa taas
or sa baba, ipopost na lang namin. Panoorin nyo rin po ito para mas marami po kayong matutunan. But in general, 70% po kasi ng PCOS merong tinatawag na insulin resistance. And that insulin resistance, ibig sabihin parang nagsisimula nang ikaw magkaroon ng diabetes. To the point nga, pag ikaw ay may PCOS, over your lifetime, you have 20 to 30% chance of magkaroon ng full-blown diabetes. So kung ikaw nga ay may PCOS, most likely meron ka ring insulin resistance, most likely mas tataas din ang sugar mo. Doon pumapasok po yung metformin. Yung doktor nyo, ipinapatest po yung blood test para mapakita kung nandun ka ba sa pre-diabetic stage or nandun na nga sa mataas ang blood sugar, and doon nila usually binibigay yung metformin. O guys ha, metformin, safe po yan. Safe sa kidney and safe din naman sa buntis. And doon pumapasok yung ating 5th question with regards to PCOS. Dok, mabubuntis ba ako pag ako ay may PCOS? Definitely, yes naman po. Yun lang, medyo yung mga ibang PCOS patients natin mahihirapan mabuntis compared sa mga normal na ating mga kababaihan. Sometimes, giving metformin to other PCOS patients may have a chance of regularization ng kanilang menses. Sometimes naman, may dinadagdag yung mga gamot ng ating mga kasamang OB-GYN para mas ma-enhance pa yung chances nyo of conceiving. Yung mga iba naman po na hindi pa nabubuntis or walang planong mabuntis but may mga symptoms ng severe pain nga or irregular menses, dun naman pumapasok po yung mga OCPs or yung mga oral contraceptive pills po natin. These bothersome PCOS symptoms, irregular menstruation, severe pain, acne, or hair growth may lessen by taking these OCPs. O yun guys, huwag kayong matatakot kung hindi ba kayo mabubuntis with PCOS. Meron at merong chance pa rin naman. Kailangan lang tayong humingi ng tulong sa ating mga doktor. Sa tingin ko, okay na ata yan. So, ayun, hopefully guys, nakatulong po tong short video lecture natin with regards to PCOS. If you have some more questions and comments, please type in nyo lang po sa baba. We will try to answer them as much as we can. And again guys please like, subscribe, follow nyo po, and share nyo po itong mga video natin para mas maraming matutunan ng ating mga Pilipino. And of course, thank you always guys for always supporting our channel. And I think that's it. Yes, nakagawa ulit ang video. Napupush na natin to. Sana tuloy-tuloy na. Again, this has been Dr. Ivan Codal, your internist and your endocrinologist, signing out.